Napakainit ng sikat ng araw sa bayan ng San Isidro. Ang alinsangan ay tila nakadikit sa balat ng mga taong abala sa paglalakad sa masikip na kalsada ng pampublikong pamilihan. Sa loob ng isang malamig at komportableng sasakyan, tahimik na nakamasid si Carlo sa labas ng bintana. 5 taon siyang nagtrabaho bilang inhinyero sa Maynila at ngayon ay umuwi siya kasama ang kanyang asawang si Michelle upang magdala ng magandang balita. Nakamit na niya ang inaasam na promosyon at handa na siyang bigyan ng marangyang buhay ang kanyang mga magulang. Ngunit ang kanilang sasakyan ay naipit sa gitna ng trapiko. Sunod-sunod ang pagbusina ng mga sasakyang nasa likuran nila, isang palatandaan ng kawalan ng pasensya ng mga trooper. Tumingin si Michelle sa kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito upang pakalmahin siya. Sinabi ni Michelle na marahil ay may nakaharang lamang sa unahan kaya hindi umuusad ang linya. Ibinaba ni Carlo ang bintana ng sasakyan upang silipin ang sanhi ng pagkaantala. Ang masangsang na amoy ng isda at pinaghalong pawis ng mga tao ay agad na pumasok sa loob. Sa unahan, may isang matandang lalaki na hirap sa paghila ng isang mabigat na kariton na yari sa kahoy. Ang kariton ay puno ng malalaking kahon ng yelo at mga sariwang isda. Ang bawat hakbang ng matanda ay mabagal at puno ng pagdurusa. Nakayuko ito at ang kanyang balikat ay halos bumigay na sa bigat ng kanyang hinihila. Ang pawis ay walang tigil sa pagtulo mula sa kanyang noo papunta sa kanyang nangingitim na leeg. Nangunot ang noo ni Carlo. Mayroong pamilyar sa tindig ng matandang iyon. Ang lumang sombrero na yari sa buri ang paraan ng paghakbang na medyo iika-ika dahil sa rayuma at ang pamilyar na balikat na minsan siyang binuhat noong siya ay bata pa. Pinandilatan niya ang kanyang mga mata habang pilit na kinikilala ang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlo nang tumingala ang matanda upang punasan ang kanyang mukha gamit ang isang maruming tuwalya. Ang mundo ni Carlo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking nagkukumahog sa paghila ng kariton sa gitna ng matinding init ay walang iba, kundi ang kanyang amang si Ricardo. Hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakikita. Lumingon siya kay Michelle at nanginginig ang boses nang sabihin niyang ang kanyang ama ang nasa labas. Bago pa man makapagsalita ang kanyang asawa, padabog na binuksan ni Carlo ang pinto ng sasakyan at mabilis na bumaba. Hindi niya inalintana ang init ng kalsada o ang siksikan ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay puntahan ng kanyang ama at alamin kung bakit ito nagtatrabaho bilang isang kargador. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas at matinis na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa gitna ng palengke. Ang boses na yon ay puno ng panghahamak at pandidiri. Sa gilid ng kalsada, malapit sa kariton ni Ricardo, may isang matandang babae na nakaluhod sa basang semento. Pilit nitong pinupulot ang mga isdang tumapon mula sa isang sirang timba. Ang mga kamay ng babae ay nanginginig habang basa ng malansang tubig ang kanyang laylayan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, punong-puno ng alahas ang mga braso at nagpapayong pa upang hindi maarawan. Ito ay si Lourdes, ang asawa ng nakatatandang kapatid ni Ricardo na si Tomas. Itinuro ni Lourdes ang babaeng nakaluhod at nagsalita ng napakalakas upang marinig ng lahat ng mga nagtitinda at mamimili. Sinabi niyang napakatanga at burara ng babae dahil natapon ang maruming tubig sa kanyang mamahaling sapatos. Nagpatuloy siya sa panlalait. Pinariringgan ng babae na kaya sila naghihirap ay dahil sa kanilang kawalan ng utak at diskarte sa buhay. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naawa, habang ang iba naman ay nakinig na lamang dahil kilala nila ang yaman at impluwensya ni Lourdes sa barangay. Ang kultura ng pagpapahiya sa publiko ay isang patalim na direktang tumatarak sa dignidad ng isang tao. Ang nakaluhod na babae ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang mukha habang patuloy na humihingi ng tawad
nang may nanginginig na tinig. Nang makita ni Carlo ang mukha ng babae, tila gumuho ang kanyang buong pagkatao. Ang babaeng yon ay ang kanyang inang si Carmen. Ang kanyang ina na noong huli niyang nakita ay masayang nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran, ngayon ay tinatrato na parang basahan sa gitna ng palengke. Nakita ni Carlo na binitiwan ng kanyang amang si Ricardo ang kariton at nagmamadaling lumapit upang tulungan si Carmen. Nakiusap si Ricardo kay Lourdes na tama na ang pananalita at siya na ang magpupunas ng sapatos nito, ngunit inilayo ni Lourdes ang kanyang paa at sinabing huwag siyang hawakan dahil nakakadiri ang amoy ng mga ito. Isang matinding galit ang nag-apoy sa dibdib ni Carlo. Humakbang siya ng mabilis at tinabig ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Huminto siya sa mismong harapan ni Lourdes at buong lakas na pinigilan ang kanyang sarili na hindi makapanakit. Tiningnan ni Carlo si Lourdes mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Tinanong niya kung ano ang karapatan nitong hiyain ang kanyang mga magulang. Gulat na gulat si Lourdes nang makita ang pamangkin. Napaatras siya ng isang hakbang at ibinaba ang kanyang payong. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay pansamantalang napalitan ng pagkabigla, ngunit mabilis itong bumalik sa isang mapanuyang ngiti. Sinabi ni Lourdes na wala siyang ginagawang masama, pinagsasabihan lamang niya ang mga bayarang kargador na hindi marunong gumawa ng kanilang trabaho. Sa pagkakataong yon, nakalapit na rin si Michelle. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Carmen, kinuha ang panyo mula sa kanyang bag at pinunasan ang mga kamay ng kanyang biyenan. Walang pakialam si Michelle kung dumumi man ang kanyang damit. Tinulungan niya itong tumayo habang masamang tiningnan si Lourdes. Sinabi ni Michelle ng mahinahon, ngunit madiin na ang pagiging mayaman, ay hindi kailanman nagbibigay ng lisensya upang maging bastos sa kapwa. Inirapan ni Lourdes si Michelle at nagpasya na huwag nang palakihin ang gulo dahil napansin niyang mas dumarami ang mga taong nakatingin. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang nakakasakit na salita. Sinabing dapat turuan ni Carlo ang kanyang mga magulang na magtrabaho ng maayos upang hindi sila nagmumukhang pulubi sa sarili nilang bayan. Pagkatapos ay naglakad siya palayo ng taas noo. Nang makaalis si Lourdes, hinarap ni Carlo ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina naman ay walang tigil sa pagluha habang pinupunasan ang maruming damit. Ramdam na ramdam ni Carlo ang matinding kahihiyan at sakit na bumabalot sa kanila. Ginigil ng asar si Carlo ang kanyang mga ngipin. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit sila nasa palengke at nagkakargador. Ipinaalala niya na buwan-buwan siyang nagpapadala ng malaking pera mula sa Maynila. Ang pera ay sapat na upang hindi na sila magtrabaho, pambili ng gamot at panggastos sa araw-araw. Bakit kailangan nilang magpakaalipin sa ganitong uri ng trabaho at hayaang tapakan sila ng asawa ni Tomas? Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-anak. Ang tunog lamang ng palengke at ang hangin ang pumupuno sa puwang ng kanilang usapan. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang iniaayos niya ang kanyang lumang sombrero. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit ang pamumula ng kanyang mga mata ay nagtataksil sa kanyang damdamin. Hinawakan ni Carmen ang braso ng kanyang asawa bilang pagsuporta. Huminga ng malalim si Carlo at muling nagtanong ng may pagmamakaawa sa kanyang boses. Nais niyang umuwi na sila sa kanilang bahay. Nais niyang doon nila pag-usapan ang lahat at magpahinga. Inanyayahan niya silang sumakay sa kotse upang ihatid na sila sa kanilang tahanan sa bahay na ipinundar ng kanyang ama sa loob ng 30 taon. Ngunit nang banggitin niya ang salitang bahay, nakita ni Carlo kung paano lalong nanghina ang kanyang ama. Parang binawian ng lakas si Ricardo. Unti-unting umangat ang paningin ng matanda at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga luha na kanina pa
pinipigilan ni Ricardo ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay may dalang bigat ng isang sikretong matagal na nilang itinago. Sa isang nangangatal ngunit malinaw na boses sinabi ni Ricardo ang mga salitang dumurog sa puso ni Carlo. Sinabi niyang wala na silang babalikan dahil wala na silang bahay. Ang biyahe mula sa maingay na palengke patungo sa lumang tirahan ng pamilya ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, walang sino man ang nagtangkang magsalita. Nakahawak lamang si Michelle sa malamig na kamay ng kanyang biyenang si Carmen na patuloy na humihikbi ng tahimik sa likurang upuan. Sa kabilang banda, nakatingin lamang si Ricardo sa sahig ng sasakyan, tila isang taong pinagkaitan ng natitirang dangal. Ang mga mata ni Carlo ay nakatutok sa kalsada, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Tandang-tanda niya ang kanilang bahay, ang mababang bakod na kahoy na palaging pinipinturahan ng kanyang ama tuwing sasapit ang Pasko, ang malagong puno ng kalamansi sa gilid ng bakuran kung saan sila madalas magpahinga, at ang mainit na pakiramdam ng isang tahanang puno ng pagmamahal kahit nasalat sila sa salapi. Ngunit nang lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kanto ng kanilang kalye, isang mabigat na paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Carlo. Unti-unting bumagal ang pag-usad ng sasakyan hanggang sa tuluyan itong huminto. Hindi makapaniwala si Carlo sa nakatambad sa kanyang paningin. Ang lumang bakod na kahoy at ang puno ng kalamansi ay nawala na parang binura sa kasaysayan ng lupang iyon. Sa halip isang nagtataasang tarangkahan na yari sa makapal na bakal at semento, ang nakatayo roon nagbibigay ng isang mapagmataas at nakakapanliit na anyo. Ang dating simpleng bahay ay kasalukuyang sumasailalim sa malawakang renobasyon. May mga trabahador na nagpupukpok sa bubong at naghahakot ng mga semento sa garahe. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang lalaking may hawak na manipis na stick, itinuturo sa mga trabahador kung saan ilalagay ang mga materyales. Maayos ang pananamit nito, may suot na mamahaling relo, at ang tindig ay nagpapakita ng labis na awtoridad. Siya si Tomas, ang nakatatandang kapatid ni Ricardo, ang lalaking tinawag ni Carlo na tiyuhin sa buong buhay niya. Hindi na inalintana ni Carlo kung maayos bang nakaparada ang kanyang sasakyan. Mabilis siyang bumaba, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagmamadali. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit mas mainit ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Sumunod ng mabilis si Michelle, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha habang tinatawag ang pangalan ng asawa upang pakalmahin ito. Sa loob ng sasakyan, naiwang nanginginig sina Ricardo at Carmen, natatakot sa maaring mangyari. Huminto si Carlo sa mismong tapat ng malaking tarangkahan. Mahigpit niyang hinawakan ang mga rehas na bakal hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko sa kamay. Tinawag niya ang kanyang tiyuhin nang may matinding diin sa bawat pantig. Lumingon si Tomas. Isang pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang pamangkin na nakatayo sa labas, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalmado at mapangutyang ngiti. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa tarangkahan. Ng kanyang mga hakbang ay tila sinasadya upang ipamukha kung sino ang nagmamay-ari ng teritoryong iyon. Hindi niya binuksan ang pinto. Sa halip tiningnan niya si Carlo mula sa likod ng mga rehas. Binati ni Tomas si Carlo nang may pilit na tuwa, tinatanong kung kailan pa ito umuwi mula sa Maynila at kung bakit hindi man lang ito nagpasabi. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa pandinig ni Carlo. Pilit niyang pinigilan ang panginginig ng kanyang boses nang itanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang tiyuhin sa kanilang bahay at nasaan ang mga kagamitan ng kanyang mga magulang. Tumawa si Tomas. Hindi iyon tawa ng kagalakan, kundi isang paghalakhak na puno ng pagmamaliit na pumunit sa hangin ng tanghali. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Carlo at sinabi ng diretsahan na baka hindi pa nakakarating sa kanya ang balita.
Ang bahay na tinutukoy ni Carlo ay hindi na pag-aari ng kanyang ama. Ipinaalala ni Tomas na siya na ang bagong may-ari ng buong lupaing iyon. Ang pahayag na iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Carlo. Lumingon siya sa likuran at nakitang bumaba na rin ang kanyang amang si Ricardo. Inaalalayan ni Michelle. Ang balikat ng matanda ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kalsada dahil sa matinding kahihiyan. Hinarap muli ni Carlos si Tomas. Giit niya hinding-hindi ibebenta ng kanyang ama ang bahay dahil iyon lamang ang natatanging maipapamana nito. Sinabi niya na siguradong may ginawang panlilin lang ang kanyang tiyuhin. Ang kalmadong mukha ni Tomas ay napalitan ng inis. Itinuro niya si Ricardo na nasa likuran ni Carlo at sinabing bakit hindi nito tanungin ang sariling ama. Isinalaysay ni Tomas sa isang mayabang na tono na noong nakaraang taon, noong nagkasakit si Carmen at kinakailangan ng malaking pera para sa ospital, walang ibang malapitan si Ricardo kundi siya. Sinabi ni Tomas na nagmakaawa ang kanyang kapatid sa kanyang paanan upang makahiram ng pera at bilang kapalit ay voluntaryong pinirmahan ni Ricardo ang dokumento ng pagbebenta ng bahay. Nanginig ang labi ni Ricardo. Umabante ang matanda ng isang hakbang at sa unang pagkakataon, nagsalita siya laban sa kanyang kapatid. Puno ng pighati ang kanyang tinig nang sabihin niyang ang ipinapirma sa kanya ni Tomas ay isang papeles lamang para sa utang sa bangko, isang garantiya na babayaran niya ito kapag gumaling na ang kanyang asawa. Iginiit ni Ricardo na hindi niya alam na kasulatan na pala iyon ng pagbebenta. Tiningnan ni Tomas ang kanyang kapatid na parang isang insekto. Umiling ito at sinabing tumatanda na si Ricardo at nagiging ulyanin o sadyang gumagawa lamang ito ng kwento upang takasan ang katotohanang ibinenta nito ang dangal ng pamilya dahil sa kawalan ng pera. Idinagdag pa ni Tomas na dapat pa nga silang magpasalamat dahil binigyan niya ng halaga ang isang lumang bahay na halos bulok na. Ang kawalan ng respeto sa pagkatao ni Ricardo ay naging mitya ng pagsabog ng damdamin ni Carlo. Nangangalit ang kanyang bagang habang inilalapit ang kanyang mukha sa rehas na bakal. Sinabihan niya si Tomas na ibalik ang bahay at babayaran niya ang anumang utang ng kanyang ama kahit doblehin pa ito. Ngunit mas pinili ni Tomas na sagarin ang pambabastos. Iniwawas niya ang kanyang tingin at nagkalkal sa bulsa ng kanyang pantalon. Kumuha siya ng ilang nilamukot na perang papel at nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa labas ng tarangkahan. Ang mga gusot na pera ay nagkalat sa maalikabok na sapatos ni Carlo. Nang may malamig at nakakapasong tinig, sinabi ni Tomas na kunin ni Carlo ang barya na yon at ibili ng gamot ang kanyang mga magulang upang hindi na sila mang-istorbo sa pag-aari ng may pag-aari. Sa puntong yon, tuluyan nang nawala ang pagtitimpi ni Carlo. Isang matinding hiyaw ng galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Iniangat niya ang kanyang kanang kamay at pilit na ipinasok sa pagitan ng mga rehas upang abutin ang kwelyo ng damit ni Tomas. Nais niyang hilahin ang kanyang tiyuhin, nais niyang bawiin ang dangal ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamao. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa sobrang puwersa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Bahagyang napaatras si Tomas nang dapuan ng dulo ng mga daliri ni Carlo ang kanyang damit. Bakas ang panandaliang takot sa kanyang mukha. Bago pa man, tuluyang mawasak ni Carlo ang sitwasyon. Naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap ni Michelle sa kanyang baywang at braso. Pilit siyang hinihila ng kanyang asawa palayo sa tarangkahan. Ibinuhos ni Michelle ang kanyang buong bigat upang pigilan si Carlo, habang ang boses nito ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad na nakikiusap. Pinaalalahanan ni Michelle si Carlo na huwag ibigay kay Tomas ang kasiyahang ipakulong siya. Sinabi niya sa asawa na kapag nanakit siya, sila ang lalabas na masama sa mata ng batas at tuluyan ng mawawala ang
ang pag-asa nilang mabawi ang bahay. Ang mga salitang iyon ay unti-unting pumasok sa nagdidilim na isipan ni Carlo. Malalim na paghinga ang kanyang ginawa habang dahan-dahang lumuwag ang pagkakakapit ng kanyang mga kamay sa malamig na bakal. Tumingin si Carlo sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang mga mata ay nag-iiwan ng isang tahimik, ngunit nakapangingilabot na pangako na hindi rito nagtatapos ang laban. Nang makita ni Tomas na huminahon ng bahagya si Carlo dahil sa pagpigil ni Michelle, muling bumalik ang kayabangan nito. Inayos niya ang gusot sa kanyang damit at sumen niya sa kanyang mga trabahador. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, inutusan niya ang mga tauhan na isara ang pangunahing takip ng tarangkahan upang tuluyan ng matakpan ng paningin mula sa labas. Habang dahan-dahang nag-uumpisang magsara ang makapal na asero, nanatiling nakatayo si Tomas sa kabilang banda. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng pintuan. Tiningnan niya si Carlo sa huling pagkakataon sa pagitan ng paliit na awang ng bakal. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kasunod ng isang halakhak na puno ng pagmamataas sa tagumpay. Sumara ang malaking tarangkahan na lumikha ng isang nakakabinging alingaw-ngaw ng bakal na bumangga sa semento. Ang tunog na yon ay nagsilbing isang pisikal na harang nagkukulong kay Tomas sa kanyang ninakaw na palasyo at nag-iiwan sa pamilya ni Ricardo sa labas yakap ang matinding pighati at nag-aalab na pagnanasang makamit ang katarungan. Ang malamig at walang awang buhos ng ulan sa kalagitnaan ng gabi ay bumabayo sa maninipis na yerong nagsisilbing bubong ng isang maliit at tagpi-tagping dampa sa gilid ng ilog. Ang bawat bulto ng tubig na bumabagsak mula sa langit ay nagiiwan ng mabigat na presyon sa kalawangin at butas-butas na metal. Sa loob ng madilim na kabahayan nakaupo si Carlo sa isang sira-sirang silyang kawayan. Pinagmamasdan ng kanyang inang si Carmen na maingat na naglalagay ng mga lumang palanggana sa sahig upang saluhin ang tubig na walang tigil sa pagtulo mula sa kisame. Ito ang naging bagong tirahan ng kanyang mga magulang. Isang lugar kung saan ang hangin ay amoy lumang kahoy at basang lupa, malayo sa maaliwalas at matibay na bahay na kinagisnan ni Carlo. Ang bawat pagtulo ng ulan sa palanggana ay tila sumusukat sa haba ng pagtitiis at pagdurusa ng dalawang matanda. Binasag ni Carlo ang mabigat na katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa lamig ng paligid, kundi sa pinaghalong galit pagkadismaya at matinding awa sa sinapit ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang amang si Ricardo na nakayuko sa isang sulok habang nakahawak sa isang basong may maligamgam na tubig. Tinanong ni Carlo ang kanyang ama kung bakit hinayaan nitong humantong sila sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan nang hindi man lang nagpaparating ng mensahe sa kanya. Ipinagdiinan ng binata na anak nila siya at responsibilidad niyang iyahon sila sa hirap, lalo na't may sapat siyang kakayahan bilang isang inhenyero. Tinanong niya kung bakit mas pinili ng mga ito na magtago sa isang abang dampa kaysa sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa pang-aabuso ni Tomas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pugto at puno ng luhang nag-uunahang pumatak sa kanyang magaspang na pisngi. Sa pamamagitan ng isang garalgal at basag na tinig, ibinuhos ng matanda ang bigat ng katotohanang matagal na niyang dinadala ng mag-isa. Ipinapaalala ni Ricardo kay Carlo ang mga panahon noong nag-aaral pa ito sa kolehiyo. Nang mga panahong iyon nagipit ang kanilang pamilya, si Tomas ang nag-abot ng tulong pinansyal upang makatapos si Carlo sa kanyang kurso. Ang tulong na yon ay nagtanim ng isang napakalalim na utang na loob sa puso ni Ricardo. Sa kulturang kinalakihan ng matanda, ang utang na loob sa isang kapatid na tumulong sa pag-ahon ng kanyang anak ay tila naging isang makapal na kadena na pumigil sa kanyang lumaban o magreklamo. Nagpatuloy si Ricardo sa kanyang pag-amin habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mukha.
Nang dapuan ng malubhang sakit sa baga si Carmen noong nakaraang taon, kinailangan nila ng malaking halaga para sa operasyon. Nagdalawang isip si Ricardo na abalahin si Carlo dahil alam niyang nagsisimula pa lamang itong bumuo ng sariling pamilya at nag-iipon para sa kinabukasan nila ni Michelle. Binalot si Ricardo ng matinding hiya. Bilang haligi ng tahanan, pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan dahil wala siyang maipantustos sa pagpapagamot ng sarili niyang asawa. Dahil sa desperasyon at kagustuhang hindi maging pabigat sa sariling anak, lumapit si Ricardo sa kanyang nakatatandang kapatid. Inalok siya ni Tomas ng isang mabilis na pautang upang mabayaran agad ang ospital. Ngunit may kapalit ang perang iyon. Hiniling ni Tomas na pumirma si Ricardo sa isang dokumento na sinabi nitong isang simpleng formalidad lamang, isang papel na magpapatunay na nakapangalan ang bahay bilang garantiya ng kanyang uutangin. Umagulgol si Ricardo, ang kanyang mga balikat ay nangangatog sa bawat malalim na paghinga. Lumapit si Carmen upang yakapin ang kanyang asawa, sinusubukang aluhin ang lalaking labis na sinisisi ang sarili. Inamin ni Ricardo na hindi na niya binasa ang kabuuan ng papeles dahil nagtiwala siya sa dugong nananalaytay sa kanilang dalawa. Naniwala siyang hindi siya tatalikuran at hinding-hindi siya lalamangan ng sariling kapatid sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Ngunit ang bulag na pagtitiwalang yon ang naging mitya ng pagkawala ng nag-iisa nilang yaman. Napatakip si Carlos sa kanyang muka habang pilit na kinokontrol ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Naiintindihan niya ang pananaw ng kanyang ama, ang bigat ng hiya at utang na loob, ngunit hindi niya matanggap na ginamit ito ni Tomas bilang sandata upang agawin ang kanilang tahanan. Habang nagaganap ang madamdaming pag-uusap ng mag-ama, tahimik na nakaupo si Michelle sa isang sulok ng maliit na hapagkainan na yari sa manipis at inaanay na kahoy. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lumang bombilya na nakasabit sa kisame, maingat niyang sinusuri ang mga lumang resibo ng ospital at ang iilang natitirang kopya ng mga dokumentong itinago ni Ricardo sa loob ng isang kupas na plastic envelope. Binabasa niyang mabuti ang bawat pahina. Ang kanyang paningin ay matalas tila isang investigador na naghahanap ng butas sa isang perpektong krimen. Sinusundan ng kanyang hintuturo ang mga nakasulat na pangalan halaga at higit sa lahat ang mga petsa sa ilalim ng bawat pirma. Sa kanyang isipan, inaalala niya ang mga mayayabang na salitang binitawan ni Tomas kaninang umaga sa harap ng malaking tarangkahan na ibinenta di umano ni Ricardo ang bahay noong nagkasakit si Carmen upang may maipambayad sa ospital. Nangunot ang noo ni Michelle nang mapansin niya ang isang napakalaking pagkakamali, isang detalyeng tila nakalimutang plansahin ng mga taong nagplano ng panlilinlang. Ang pintig ng kanyang puso ay bumilis nang mapagtanto niya kung ano ang hawak niya. Mabilis na tumayo si Michelle at naglakad palapit sa mag-ama, mahigpit na hawak ang mga gusot na papeles. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pagtuklas na may kakayahang magpabago sa takbo ng kanilang laban. Ipinatong niya ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa upang makita ni Carlo. Tiningnan ni Michelle ang kanyang asawa ng diretso at sinabing mayroong napakalaking kasinungalingan sa mga pahayag ng tiyuhin nito. Itinuro niya ang isang partikular na linya sa kontrata at itinabi ito sa resibo ng pagkaka-admit ni Carmen sa ospital. Malinaw at madiin ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Michelle. Sinabi niya na sadyang nakapagtataka at imposible ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ipinakita niya kay Carlo na ang petsa ng pagkakapirma at pagkakapasa ng kasulatan ng pagbebenta ng lupa sa munisipyo ay naganap 2 buwan bago pa man naipasok sa ospital ang kanyang biyenang si Carmen. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa loob ng dampa maliban sa patuloy na pagbagsak ng ulan sa labas.
Nagkatinginan sina Carlo at Michelle. Ang tanong ay nakabitin sa malamig na hangin. Paanong naibenta ni Ricardo ang bahay para sa pambayad sa ospital kung ang papeles ng bentahan ay buo at naiproseso na bago pa man magkasakit ang kanyang asawa? Ang matalim na pagtingin ni Carlo sa dokumento ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na determinasyon dahil sa sandaling iyon napatunayan nilang hindi lamang ito isang simpleng kaso ng pang-aabuso sa utang na loob, kundi isang planado at malinaw na krimen. Pagsikat ng araw ang palengke ng San Isidro ay muling nabuhay sa ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Ang init ay nagsisimula na namang bumalot sa paligid kasabay ng malansang amoy ng mga isda at basang lupa. Sa isang sulok ng pamilihan, nakayuko si Carmen. Ang kanyang mga kamay na minsan ay malambot at maayos ngayon ay puno ng hiwa at magaspang dahil sa araw-araw na paglilinis ng mga isda para sa isang tindera na nagbabayad sa kanya ng barya-barya. Sa hindi kalayuan, naglalakad si Lourdes. Ang kanyang suot ay tila hindi nababagay sa magulong palengke. Isang mamahaling bestida, kumikinang na alahas at sapatos na halatang bago at mamahalin. Kasama niya ang 2 katulong na may bitbit na mga pinamili. Habang naglalakad ang kanyang mga mata ay naghahanap at nang makita niya si Carmen, isang nakakalason at mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Imbes na umiwas sa maputik at basang bahagi ng eskinita kung saan nagtatrabaho si Carmen sinadya ni Lourdes na dumaan ng napakalapit. Nang makatapat niya ang malaking planggana ng pinaghugasang tubig na puno ng dugo ng isda at kaliskis, bahagyang sinipa ni Lourdes ang gilid nito. Ang marumi at malansang tubig ay umapaw at tumalsik direktang bumasa sa pantalon at tsinelas ni Carmen. Napasinghap si Carmen sa gulat. Agad siyang umatras, nanginginig ang mga balikat habang sinusubukang punasan ang basang damit gamit ang kanyang nangingitim na kamay. Tumayo si Lourdes at tiningnan ang kanyang hipag nang may matinding pandidiri. Nagsalita si Lourdes ng malakas upang marinig ng mga taong nasa paligid. Sinabi niyang napakaburara talaga ni Carmen at hindi man lang marunong mag-ingat sa kanyang mga ginagawa. Idinagdag pa niya na dapat ay alam ni Carmen ang kanyang lugar bilang isang hamak na tagalinis lamang at huwag humarang sa daanan ng mga taong may perang pambili. Ang mga katulong ni Lourdes ay nagpigil ng tawa habang ang ilang mga nagtitinda ay nag-iwas ng tingin dahil sa takot na sila naman ang pagbuntungan ng galit ng mayamang ginang. Bago pa man makasagot si Carmen, isang mabilis na hakbang ang pumigil sa pag-alis ni Lourdes. Sumulpot si Michelle mula sa likuran ng mga tindahan. Nakita niya ang buong pangyayari. Ang mukha ni Michelle ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na pilit niyang kinokontrol. Hindi siya sumigaw, hindi siya naguwala. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na mas nakakabigla. Lumuhod si Michelle sa maruming sahig ng palengke. Kinuha niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang tsinelas at laylayan ng damit ng kanyang biyenan. Walang pakialam si Michelle kung dumumi ang kanyang sariling damit. Pagkatapos, matiyak na maayos na si Carmen, tumayo si Michelle at hinarap si Lourdes. Inilahad ni Michelle ang marumi at malansang panyo palapit kay Lourdes. Napaatras ang matandang babae, nandidiri sa amoy na nagmumula rito. Sa isang boses na mababa, ngunit kasing talim ng patalim, sinabi ni Michelle na ang kayamanan ay maaring pambili ng sapatos, ngunit hindi nito kayang takpan ang nabubulok na pagkatao. Idinagdag niya na ang taong nananadya ng kapwa ay kailanman hindi aangat at darating ang araw na mismong ang tadhana ang maghuhugas ng kasamaan nito pabalik sa kanya. Pagkatapos magsalita, ibinagsak ni Michelle ang maruming panyo sa mismong paanan ni Lourdes. Namula ang mukha ni Lourdes sa matinding galit at pagkapahiya. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon, lalo na sa harap ng maraming tao. Kinuha niya ang panyo mula sa sahig
Nanginginig ang kamay sa inis at buong lakas na inihagis ito pabalik. Ang panyo ay tumama sa balikat ni Michelle bago bumagsak sa putikan. Nangako si Lourdes habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Michelle na pagsisisihan nila ang pambabastos na yon. Tumalikod si Lourdes at mabilis na naglakad palayo, hila-hila ang kanyang mga katulong. Yinakap ni Michelle si Carmen at sinabihang umuwi na muna sila upang makapagpahinga. Habang inaalalayan niya ang biyenan, alam ni Michelle na hindi magtatagal ay mas titindi pa ang sagupaan sa pagitan ng kanilang pamilya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan palihim na naglalakad si Carlo patungo sa gusali ng munisipyo. Ang impormasyong natuklasan nila ni Michelle kagabi ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mag-imbestiga sa tulong ng isang dating kaklase na nagtatrabaho sa opisina ng rehistro ng lupa. Nagawa niyang makakuha ng kopya ng mga dokumentong isinumite ng kanyang tiyuhin. Sa loob ng isang maliit at mainit na silid, nakaupo si Carlo habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang partikular na bahagi ng dokumento, ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng abogadong nagpatunay na lehitimo ang bentahan ng lupa. Ang pangalan na nakapirma roon ay Attorney Victor. Kumunot ang noo ni Carlo. Kilala niya si Victor. Isa itong lokal na abogado sa San Isidro na madalas nakikitang kausap ni Tomas. Matagal nang bali-balita sa bayan na si Victor ang gumagawa ng mga palusot sa batas upang paboran ang mga mayayaman at mapera. Kung si Victor ang nagnotaryo ng dokumento, malinaw na may sabwatan na naganap. Upang mapatunayang peke ang dokumento, kailangang patunayan ni Carlo na wala ang kanyang ama nang pirmahan ito at walang ibang makakapagpatunay nito kundi ang abogadong nakapirma. Lumabas si Carlo sa munisipyo at maingat na naglakad patungo sa opisina ni Victor na matatagpuan malapit sa lumang plaza ng bayan. Nagtago siya sa gilid ng isang malaking puno ng acacia na nagbibigay ng anino sa eskinita. Mula sa kanyang kinatatayuan, may malinaw siyang tanawin ng salamin na pinto ng opisina. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaki. Ang isa ay matangkad, may suot na salamin at halatang nesbiyoso si Victor. Ang isa naman ay walang iba kundi si Tomas. Pinagmasdan ni Carlo ang bawat galaw nila. Nakita niya kung paano lumingalinga si Tomas sa paligid. Upang siguraduhing walang nakatingin, bago nito inilabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang jacket. Ang sobre ay mabilis na iniabot ni Tomas kay Victor. Nakangiti si Tomas habang tila may binubulong na mahigpit na bilin. Kinuha ni Victor ang sobre, binuksan ng bahagya at nakita ni Carlo ang pamilyar na kulay ng pera bago ito mabilis na itinago ng abogado sa kanyang bulsa. Isang pag-iling at tango ng kasunduan ang naganap sa pagitan ng dalawa bago umalis si Tomas pabalik sa kanyang sasakyan. Nanatiling nakatago si Carlo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang nakita niya ay malinaw na ebidensya ng suhulan. Ang pera ay pambayad upang patuloy na manahimik si Victor at panindigan ang pekeng dokumento. Huminga ng malalim si Carlo at tiningnan ang papaalis na sasakyan ni Tomas. Alam niya na hindi madaling kalabanin ang taong may pera at koneksyon. Ngunit ang pagtuklas sa sabwatan ni na Tomas at Victor ang unang hakbang upang pabagsakin ang kanilang itinayong kasinungalingan. Wala nang urungan para kay Carlo. Kailangan nilang gumawa ng paraan upang paaminin ang abogadong kasabwat bago tuluyang mawala sa kanila ang lahat. Ang lumang paboritong kainan ng bayan ng San Isidro, ang Aling Nena's Eatery, ay halos walang tao nang pumatak ang ika-4 ng hapon. Tanging ang ugong ng lumang electric fan sa kisame at ang paminsan-minsang paghampas ng mainit na hangin sa mga sirang bintana ang bumabasag sa katahimikan. Sa isang sulok na malayo sa pintuan, tahimik na nakaupo sina Carlo at Michelle. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa lalaking kapapasok lamang, si Attorney Victor. Si Victor, tulad ng inaasahan ni Carlo,
ay madalas na pumupunta sa kainang iyon tuwing hapon upang magkape pagkatapos ng trabaho sa opisina. May bitbit siyang itim na maleta at halatang pagod. Nang mapansin niya ang mag-asawa na nakatitig sa kanya, bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit ipinagkibit balikat niya ito at umupo sa kabilang mesa. Humingi siya ng kape sa serbidora nang hindi inaalis ang kanyang mata sa hawak na dyaryo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Carlo. Tumayo siya at kasunod si Michelle ay naglakad patungo sa mesa ng abogado. Walang pag-aalinlangang hinila ni Carlo ang upuan sa tapat ni Victor at naupo. Sumunod si Michelle, inilalapag ang kanyang bag nang marahan sa ibabaw ng mesa. Ibinaba ni Victor ang kanyang dyaryo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang panghihimasok. Tinanong niya kung ano ang kailangan ng dalawa at sinabing labas iyon sa kanyang oras ng trabaho. Idinagdag niya na kung kailangan nila ng serbisyong legal, dapat silang pumunta sa kanyang opisina at magbayad ng consultation fee. Kalmado, ngunit may diin ang tinig ni Carlo nang sabihin niyang hindi sila nandun para humingi ng serbisyo, kundi para humingi ng paliwanag. Ibinaba ni Michelle ang isang malinaw na kopya ng dokumento ng bentahan ng lupa sa ibabaw ng mesa, eksakto sa mismong pahina kung saan nakapirma ang pangalan ni Victor bilang notaryo publiko. Ipinatong ni Michelle ang kanyang hintuturo sa ibabaw ng pirma. Tiningnan ni Victor ang papel. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon ang naganap mula sa pagkainis ay napalitan ito ng kaba na pilit niyang itinatago. Iniwas niya ang kanyang tingin at inayos ang kanyang salamin. Sinabi niya ng mabilis na ang dokumentong yon ay matagal nang naiproseso at wala na siyang kinalaman doon dahil ginawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang notaryo. Ngumiti ng bahagya si Michelle, isang nangiti na walang halong tuwa, kundi puno ng matalim na pag-unawa. Ipinunto niya gamit ang isang kalmado, ngunit mapanganib na tono ang isang batas. Ipinaalala niya kay Victor na ang pagiging notaryo ay nangangailangan ng personal na pagharap ng taong pumipirma. Tinanong ni Michelle kung paano napatunayan ng abogado na si Ricardo mismo ang pumirma sa kasulatan. Gayong ayon sa petsang nakasulat, ang biyenan niya ay nasa ospital at nag-aagaw buhay dahil sa sakit na pulmonya, kaya imposibleng nakapunta ito sa opisina niya para manumpa. Ang mga salitang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Victor. Napatigil siya sa pag-inom ng kape at nang ibaba niya ang tasa sa platito, nanginig ang kanyang kamay, naging dahilan upang tumapon ng kaunting mainit na likido sa ibabaw ng mesa at mabasa ang gilid ng kopya ng dokumento. Kumuha siya agad ng tissue upang punasan ang tumapon, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi nakalampas sa matalas na paningin ni na Carlo at Michelle. Pinilit ni Victor na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing huwag siyang pangaralan tungkol sa batas dahil siya ang abogado. Iginigiit niya na naroroon si Ricardo ng araw na yon at kung mayroon man silang problema sa petsa, marahil ay clerical error lamang iyon o maling pagkakaalala ng pamilya. Sinabi pa niya na ang kasunduan ay malinaw sa pagitan ni Tomas at Ricardo at hindi niya kasalanan kung hindi nagkaintindihan ang magkapatid. Hindi natinag si Carlo. Sa halip na sumigaw, inilapit niya ang kanyang mukha kay Victor. Sinabi niya na nakita niya ang naganap na transaksyon kahapon sa labas ng opisina ng munisipyo. Idinetalya niya kung paano inabot ni Tomas ang isang makapal na brown envelope kay Victor at kung paano ito itinago ng abogado nang may pagmamadali at pag-iingat na huwag makita ng iba. Tinanong ni Carlo kung ang laman ba ng sobreng iyon ay pambayad sa patuloy na pagsisinungaling nito o pabuya dahil sa matagumpay na pagpapalit ni Tomas sa pahina ng kontrata mula sa loan agreement patungo sa deed of sale. Napalunok si Victor. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang mamuo sa kabila ng lakas ng bentilador sa kainan. Sinubukan niyang tumayo upang umalis, sinasabing wala siyang oras para makinig sa mga walang kwentang bintang
na gawa-gawa lamang ng mga taong hindi makatanggap na nawalan sila ng lupa. Bago pa man siya makahakbang palayo, malamig na nagsalita si Michelle. Ipinaalam niya sa abogado na mayroon silang kopya ng medical record ni Carmen at affidavit mula sa doktor na nagpapatunay na binabantayan ni Ricardo ang asawa sa mismong oras at petsa nang inaangkin nitong pagharap sa notaryo. Idinagdag niya na ang pagnotaryo ng pekeng dokumento ay isang seryosong kasong kriminal na maaring magresulta sa agarang pagtanggal ng kanyang lisensya sa pagkaabogado, bukod pa sa posibleng pagkakulong dahil sa pakikipagsabwatan sa pandaraya. Natigilan si Victor. Ang banta ng pagkawala ng lisensya na pinaghirapan niya ng maraming taon ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa kanyang leeg. Bumagsak muli ang kanyang katawan sa upuan. Tumingin siya sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig sa kanilang usapan bago siya sumandal at bumulong ng may panginginig sa boses. Inamin ni Victor habang umiiwas ng tingin na alam niyang may mali sa dokumento nang dalhin ito ni Tomas sa kanya. Sinabi niyang si Tomas ang nag-asikaso ng lahat at siya ay binayaran lamang upang selyuhan ito nang walang maraming tanong. Ngunit nang hingi siya ng awa, ipinapaliwanag na si Tomas ay may napakalaking impluwensya sa barangay at maging sa mga opisyal ng munisipyo. Kung tetestigo siya laban dito, hindi lamang ang kanyang karera ang masisira, kundi maging ang kanyang buhay dahil kilala si Tomas sa paggawa ng anumang paraan upang patahimikin ang mga kumakalaban sa kanya. Kinuha ni Carlo ang kopya ng dokumento sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa pag-amin ng abogado, ngunit alam niyang kailangan niya ang lalaking ito upang manalo sa laban. Sinabi ni Carlo na mas dapat itong matakot sa mangyayari kung hindi ito makikipagtulungan sa kanila. Ibinigay niya ang isang matapang na ultimatum, lalantad si Victor sa tamang panahon upang sabihin ang totoo. O isasama nila ito sa kasong isasampa nila sa piskalya kasama ang lahat ng ebidensya ng katiwalian at panunuhol na kanilang natuklasan. Hindi na hinintay ni Carlo ang sagot ni Victor. Tumayo siya, inalalayan si Michelle at sabay silang naglakad palabas ng kainan. Naiwan si Victor na nakatulala sa kanyang lumamig na kape. Ang takot at pag-aalinlangan ay bakas na bakas sa kanyang namumutlang mukha habang ang bigat ng kanyang nagawang kasalanan ay unti-unting lumalamon sa kanya. Nakumpirma ni na Carlo at Michelle ang katotohanan. Ngayon ang natitira na lamang ay kung paano nila ibubunyag ito nang walang takas ang tiyuhin. Ang simoy ng hangin sa bayan ng San Isidro ay nag-iba pagsapit ng buwan ng Mayo. Sa halip na ang nakasanayang amoy ng tuyong lupa at alikabok ang paligid ay napuno ng matamis na amoy ng nilulutong kakanin at litson. Makukulay na banderitas na yari sa plastik ang masayang sumasayaw sa itaas ng mga kalsada na katali mula sa isang poste ng kuryente patungo sa kabilang bubungan. Panahon na ng Pampistang Bayan, ang pinakahihintay na pagdiriwang kung saan ang bawat pamilya ay nag-aabala upang maghanda ng kanilang pinakamasasarap na putahe para sa mga bisita. Ngunit sa likod ng masayang musika na nagmumula sa mga malalaking speaker sa plaza, isang madilim na katotohanan ang bumabalot sa pamilya ni Ricardo. Sa loob ng kanilang maliit at tagpi-tagping dampa, ang kapaligiran ay kasing bigat ng tingga. Walang handa, walang banderitas, at lalong walang dahilan upang magdiwang. Nakatayo si Carlo malapit sa bintanang walang salamin, pinagmamasdan ng mga kapitbahay na nagmamadaling bumili ng mga sangkap para sa kanilang mga lutuin. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang nakatiklop na papel, isang formal na anunsyo mula sa opisina ng kapitan ng barangay. Ang papel na yon ay hindi isang imbitasyon para sa pista, kundi isang paunawa ng isasagawang pagdinig tungkol sa lupaing kinatitirikan ng kanilang dating bahay. Nalaman ni Carlo mula sa kanyang mga koneksyon sa munisipyo na nagmamadali si Tomas
na isara ang isang napakalaking kasunduan. Ibebenta ng kanyang tiyuhin ang malawak na lupain, kabilang ang bahay na ipinundar ng kanyang ama sa isang sikat na korporasyon ng mga real estate developer mula sa Maynila. Ang planong pagpapatayo ng isang higanting shopping mall sa mismong lugar na yon ang dahilan kung bakit nagawang linlangin ni Tomas ang sariling kapatid. Ang formal na pirmahan ng kontrata at bentahan ay nakatakdang mangyari mismong sa araw ng pista sa loob ng dating tahanan ni Ricardo bilang isang grandiosong pagdiriwang at pagpapakitang gilas ni Tomas sa kanyang mga bisitang pa-IOP. Nang ibalita ito ni Carlos sa kanyang mga magulang, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng dampa. Si Ricardo ay nakaupo sa gilid ng lumang papag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na lupa. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa isang garalgal at pagod na boses, sinabi ng matanda na baka oras na upang isuko ang laban. Ayon sa kanya, masyadong makapangyarihan si Tomas. Mayroon itong pera mga kilalang kaibigan sa politika at ngayon, susuportahan pa ng isang malaking korporasyon. Nakiusap si Ricardo kay Carlo na wag nang ituloy ang plano nitong pagbawi sa bahay dahil natatakot siyang baka ang mismong buhay at kinabukasan ng kanyang anak ang maging kapalit ng kanilang pagpupumilit. Tumingin si Ricardo kay Michelle at humingi ng paumanhin dahil nadamay pa ang manugang sa gulo ng kanilang pamilya. Sinabi ng matanda na sapat na sa kanya na nakita niya ang kanyang pamilyang buo kahit nasa ilalim ng isang butas na bubungan. Hindi nakapagsalita si Carlo. Ang pagkadismaya at sakit na makita ang kanyang amang tuluyang nawala ng pag-asa ay tila isang punyal na nakabaon sa kanyang lalamunan. Alam niyang ang hiya at ang lumang paniniwala sa utang na loob ay tuluyan ng bumali sa tapang ng kanyang ama. Ngunit bago pa man makasagot si Carlo, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong dampa. Ang magaspang at bitak-bitak na kamay ni Carmen ay buong lakas na humampas sa ibabaw ng manipis na mesang kahoy. Ang puwersa ng kanyang paghampas ay nagpabagsak sa isang lumang basong plastik at nagpayanig sa mga plato. Gulat na napatingin sina Ricardo, Carlo at Michelle sa matandang babae. Si Carmen na sa buong buhay niya ay kilala bilang isang tahimik mapagpasensya at laging nakayukong asawa ay ngayon nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng luha at pangunawa ay ngayon nagliliyab sa isang matinding puot at determinasyon na hindi pa nila kailanman nakita. Tumingin si Carmen ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Sa isang boses na malalim at hindi nanginginig, sinabi niya sa kanyang asawa na buong buhay niya siyang sinunod. Tinanggap niya ang pagiging mahirap, kinaya niya ang pang-aalipusta ni Lourdes sa palengke, at tiniis niya ang matulog sa sahig na basa tuwing umuulan dahil naniniwala siyang ang dignidad ay hindi nasusukat sa pera. Ngunit iginiit niya na ang pagpaparaya sa pagnanakaw ng mismong kapatid sa dugo at pawis na ipinundar nila para kay Carlo ay hindi isang pagpapakita ng kabaitan, kundi isang karuwagan. Lumapit si Carmen kay Ricardo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa asawa. Sinabi niyang hindi siya papayag na ang lupang pinaghirapan nilang bayaran nang patingi-tingi noong bata pa si Carlo ay maging isang paraiso para sa mga taong walang konsensya. Ipinunto niya na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nagtatapos sa pagiging tahimik, kundi sa pagtayo at paglaban kapag ang tama ay binabaluktot na ng mga ganid. Naluha si Ricardo sa mga binitawang salita ng kanyang asawa. Ang mga katagang iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa, gumigising sa natutulog niyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Bilang isang ama at isang lalaki, dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay sa kanyang mukha at tumango ng marahan isang tahimik na pagsang-ayon na handa na siyang harapin ang anumang kahihinatnan. Lumapit si Michelle
at hinawakan ng balikat ni Carmen bilang pagsuporta. Tumingin siya kay Carlo at sinabing mayroon siyang plano. Ayon kay Michelle, ang pinakamalaking kahinaan ng mga taong tulad ni Tomas at Lourdes ay ang kanilang imahe at reputasyon. Nabubuhay sila sa paghanga at takot ng ibang tao. Kung gagawin nilang pribado ang laban na ito, sa korte, kayang-kaya itong patagalin at bayaran ni Tomas. Ngunit, kung ilalantad nila ang katotohanan sa harap ng maraming tao sa mismong araw, kung saan iniimbitahan ni Tomas ang buong bayan at ang mga mamumuhunan upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay, hindi makakatakas ang kanyang tiyuhin sa kahihiyang sasapit sa kanya. Tumango si Carlo, ang kanyang determinasyon ay muling nagliyab. Sumang-ayon siya sa plano ni Michelle. Ang pista ay magiging perpektong pagkakataon upang ipamukha kay Tomas na ang pamilyang inakala niyang madaling tapakan ay may kakayahang lumaban pabalik. Inutusan ni Carlo ang kanyang mga magulang na ilabas ang kanilang pinakamaayos at pinakamalinis na mga damit na itinabi nila sa ilalim ng lumang aparador. Sinabi niya na kinabukasan, sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng pista at sa mismong oras ng pirmahan ng kontrata, hindi sila magtatago sa dampa. Hindi sila magmumukhang kaawa-awa. Sa halip dadalo sila sa marangyang handaan bilang mga tunay na may-ari ng bahay, hindi bilang mga pulubi, kundi bilang mga taong buong tapang na babawi sa kung ano ang ninakaw sa kanila. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ingay ng mga nagkakasiyahang kapitbahay sa labas, ang 4 na miyembro ng pamilya ay tahimik na naghanda para sa isang laban na hindi gagamitan ng dahas, kundi ng katotohanang matagal ibinaon sa kasinungalingan. Ang hapong bisperas ng pista ay nababalot ng kakaibang bigat. Ang masayang tunog ng musika mula sa plaza ay tila hindi makarating sa maliit na komunidad sa gilid ng ilog kung saan nakatira sina Ricardo. Ang kalangitan ay nag-aabang sa paglubog ng araw at ang mga ulap ay may kulay abo na tila nagbabaadya ng isang paparating na unos. Sa loob ng dampa, tahimik na pinaplansa ni Carmen ang isang luma ngunit malinis na barong Tagalog para sa kanyang asawa gamit ang isang plansang deuling. Sa tabi niya, tinatahi ni Michelle ang napunit na laylayan ng paboritong bestida ni Carmen. Isang tahimik na paghahanda para sa labanang kinakaharap nila kinabukasan. Si Carlo naman ay nasa labas nakasandal sa isang haliging kahoy habang nakatanaw sa ilog na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung paano nila haharapin ang galit ng kanyang tiyuhin. Bigla ang katahimikan ng lugar ay binasag ng malakas na tunog ng isang sasakyang humaharurot. Isang lumang van na walang plaka ang marahas na huminto sa dulo ng makitid na eskinita, ilang metro lamang mula sa kanilang dampa. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang 3 lalaking malalaki. Ang katawan may suot na madilim na damit at ang kanilang mga mukha ay tila hindi marunong ngumiti. Agad na napansin ng mga kapitbahay ni na Ricardo ang pagdating ng mga hindi kilalang lalaki. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay mabilis na tumakbo papasok sa kanilang mga bahay. Ang mga babaeng nagtsitsismisan sa labas ng tindahan ay biglang nanahimik at nagmasid mula sa malayo. Isang mabigat na tensyon ang bumalot sa buong paligid. Dahan-dahang naglakad ang 3 lalaki patungo sa dampa ni na Ricardo. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng tunog sa graba habang sila'y papalapit. Huminto sila sa tapat ni Carlo. Ang lalaking nasa gitna na may peklat sa kilay ay tiningnan si Carlo mula ulo hanggang paa. Sa isang malamig at mapagbanta na tinig, sinabi ng lalaki na ipinapasabi ng kanilang amo na huwag na nilang ituloy ang anumang plano nilang guluhin ang pista bukas. Idinagdag niya na ang imbitasyon para sa handaan ay para lamang sa mga kaibigan, hindi para sa mga pulubing naghahangad ng gulo. Hindi kumibo si Carlo. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha
ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Mula sa loob ng dampa narinig ni na Carmen at Michelle ang usapan. Mabilis na lumabas si Carmen bakas sa kanyang mukha, ang matinding takot para sa kanyang anak. Si Michelle naman ay nanatili sa pintuan, maingat na inilabas ang kanyang telepono at palihim na sinimulang kunan ng video. Ang buong pangyayari itinatago ang aparato sa likod ng isang poste. Lumapit si Carmen at pumagitna sa pagitan ni Carlo at ng mga lalaki. Nanginginig ang kanyang boses nang pakiusapan niya ang mga ito na umalis na at huwag saktan ang kanyang anak. Sinabi niya na wala silang ginagawang masama. Tumawa ang lalaking may peklat, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Itinuro niya si Carmen at sinabing dapat ay tinuruan nito ang kanyang anak na huwag makialam sa usapan ng mga matatanda. Pagkatapos ay humakbang siya palapit na may intensyong itulak si Carmen upang makaharap niya si Carlo. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki, sa balikat ni Carmen isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang harapan. Iniharang ni Carlo ang kanyang katawan, sinalo ang marahas na tulak na para sana sa kanyang ina. Sa sobrang lakas ng puwersa, napaatras si Carlo ng ilang hakbang. Ang insidenteng iyon ang nagsilbing mitya sa galit na matagal nang kinikimkim ni Carlo. Isang primitibong init ang umakyat sa kanyang sentido. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod, pabalik hindi upang manuntok, kundi upang buong lakas na itulak ang lalaking may peklat. Hindi inaasahan ng lalaki ang biglaang paglaban ni Carlo. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas ang kanyang likod ay tumama sa manipis na dingding na yero ng katabing dampa, lumilikha ng isang malakas at nakakayanig na kalabog. Nagulat ang dalawang kasama ng lalaki. Mabilis silang sumugod upang tulungan ang kanilang leader na bumangon. Habang papalapit sila, ang mga ugat sa leeg at braso ni Carlo ay lumitaw. Ang kanyang mga mata na kanina'y kalmado ay ngayon nanlilisik na parang isang hayop na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Ang tingin na iyon ay nagpadala ng isang mensahe, isang maling galaw pa, at hindi na siya mag-aatubiling gumamit ng dahas. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang susunod na nangyari. Mula sa mga dampa sa paligid, isa-isang nagsilabasan ang mga kapitbahay. Ang mga lalaking kanina ay tahimik na nagmamasid ay ngayon nakatayo na sa kanilang mga bakuran. May hawak na kung anong mahahawakan, isang piraso ng kahoy, isang tubo, o simpleng nakakuyom na kamao. Ang mga babae ay sumisigaw, sinasabihan ang mga dayo na umalis sa kanilang lugar. Ang diwa ng bayanihan, ang pagkakaisa ng komunidad ay biglang nabuhay. Ang pananahimik nila kanina ay hindi pala senyales ng takot, kundi ng pag-aantay sa tamang pagkakataon upang sama-samang manindigan. Nang makita ng tatlong lalaki na napapalibutan na sila ng mga galit na residente, napaatras sila. Ang kanilang tapang ay biglang nawala. Tinulungan nilang makatayo ang kanilang leader na hawak ang masakit na likod at mabilis na naglakad pabalik sa kanilang van. Bago sila sumakay, humarap muli ang lalaking may peklat. Tumingin siya ng diretso kay Carlo at nag-iwan ng isang huling pananakot. Binalaan niya si Carlo na mag-iingat ito bukas dahil hindi lamang isang simpleng tulak ang aabutin niya kung itutuloy pa niya ang kanyang plano. Pagkatapos mabilis silang sumakay sa van at humarurot palayo, nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Nang makaalis ang mga banta, lumapit ang mga kapitbahay kina Carlo. Ang isa sa mga matatanda sa lugar, si Mang Carding, isang mangingisdang iginagalang ng lahat, ay tinapik ang balikat ni Carlo. Sinabi niya na nakita nila ang lahat ng pang-aapi na ginawa ni Tomas at Lourdes sa pamilya nito. Matagal na nilang alam ang katotohanan, ngunit natatakot lamang silang magsalita ng mag-isa. Ngunit ngayon dahil sa tapang na ipinakita ni Carlo, handa na silang tumayo sa kanyang likuran. Isa-isang sumang-ayon ang ibang mga kapitbahay. Nangako sila na kung pupunta ang pamilya ni Carlo sa handaan, bukas hindi sila mag-iisa. Sasamahan nila ang mga ito hindi para gumawa ng gulo,
kundi para maging mga saksi sa katotohanang dapat malaman ng buong bayan. Naluha si Carmen sa pasasalamat. Si Ricardo, na lumabas din ng bahay nang magsimula ang kaguluhan, ay hindi makapaniwala sa suportang ipinapakita ng kanilang komunidad. Itinigil na ni Michelle ang pagre-record. Ngayon, mayroon na siyang ebidensya ng pananakot na ipinadala ng kanyang tiyuhin. Ngunit higit sa lahat, ang takot na nararamdaman nila ay napalitan ng isang bagong lakas. Ang laban nila ay hindi na lamang laban ng isang pamilya. Ito na ay laban ng isang buong komunidad na sawa na sa pang-aapi. Sa gabing iyon, habang ang buong San Isidro ay naghahanda para sa isang masayang pagdiriwang, isang maliit na grupo ng mga tao sa gilid ng ilog ang naghahanda para sa isang revolusyon ng katotohanan. Ang dating tahanan ni Ricardo ay halos hindi na makilala. Ang simpleng bakuran kung saan dating naglalaro si Carlo ay ngayon puno ng mga puting tolda, mga mesang may mamahaling mantel at mga upuang balot sa gintong tela. Ang masiglang tunog ng isang banda ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, sinasabayan ng masayang tawanan at kwentuhan ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ito ang marangyang pagdiriwang ng pista na inihanda ni Tomas hindi lamang para sa mga taga-bayan, kundi para sa mga espesyal na panauhin mula sa Maynila, ang mga kinatawan ng korporasyong bibili ng kanyang lupain. Sa gitna ng kasiyahan, si Tomas ay parang isang hari. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang pagbati. Ang kanyang bawat ngiti ay may kasamang paghanga mula sa mga taong nakikinabang sa kanyang yaman. Sa tabi niya si Lourdes ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na ilaw na nakasabit sa mga puno. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng perpektong tagumpay. Sa isang mahabang mesa na nakareserba para sa mga pinakamahahalagang panauhin, nakaupo ang isang matandang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, si Ginoong De Ocampo, ang presidente ng korporasyon. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang makapal na kontrata, nag-aantay na lamang sa kanyang pirma upang tuluyang maisara ang kasunduan. Ngumiti si Tomas at sinabi kay Ginoong De Ocampo na pagkatapos ng masaganang pananghalian, maaari na nilang formal na lagdaan ang dokumento bilang hudyat ng isang bagong kabanata para sa bayan ng San Isidro. Ngunit habang nagaganap ang paghahanda para sa seremonya, isang hindi inaasahang pangyayari ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang malaking bakal na tarangkahan na kanina'y bahagyang nakasara upang kontrolin ang pagpasok ng mga bisita ay biglang bumukas ng maluwang. Ang tunog ng mga gwardiyang sumisigaw upang pigilan ang mga papasok ay napalitan ng pag-urong nang makita nila kung sino ang nasa likuran ng mga ito. Sa bukana ng tarangkahan, dahan-dahang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Sa unahan ay si Ricardo, nakasuot ng plansadong barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin sa unahan. Sa tabi niya ay si Carmen, nakasuot ng simpleng bestida. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng asawa. Kasunod nila ay sina Carlo at Michelle. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay matatalim na parang mga agila. At sa likuran nila, isang tahimik, ngunit makapangyarihang puwersa ang sumusunod, ang kanilang mga kapitbahay mula sa gilid ng ilog, mga mangingisda, magsasaka at mga simpleng mamamayan na ang tanging suot ay ang kanilang pinakamalinis na damit pangsimba. Hindi sila nag-iingay, hindi sila nanggugulo. Ang kanilang presensya lamang ay sapat na upang magpadala ng isang malinaw na mensahe. Ang masayang musika ng banda ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng tumigil. Ang tawanan at kwentuhan ay napalitan ng mga bulungan. Ang lahat ng mga bisita ay napalingon, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagtataka at pagkalito. Napatayo si Tomas mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay biglang namula sa galit.
Si Lourdes naman ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kapangahasan ng mga taong dumating. Mabilis siyang lumapit kay Tomas at bumulong ng nanggigigil tinatanong kung bakit pinapasok ng mga gwardya ang mga basurang iyon. Ngunit ang mga gwardya ay walang nagawa. Ang tahimik na pagkakaisa ng komunidad ay mas malakas kaysa sa anumang utos. Humakbang si Lourdes palapit sa pamilya ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang. Sa isang malakas at matinis na boses, sinigawan niya sila, tinatanong kung anong karapatan nilang pumasok sa kanyang pamamahay at sirain ang kanyang party. Inutusan niya silang umalis, isinisigaw na ang handaan ay para lamang sa mga disenteng tao, hindi para sa mga pulubing naghahanap ng libreng pagkain. Hinarap ni Carmen si Lourdes. Ang takot na dati laging mababasa sa kanyang mga mata ay wala na. Sa halip isang kalmadong tapang ang pumalit dito. Sinabi ni Carmen ng malinaw na hindi sila naparoon para sa pagkain. Naparoon sila upang bawiin ang bahay na ipinundar niya kasama ang kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay nagpaapoy sa galit ni Lourdes. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, nanginginig sa inis na may intensyong sampalin si Carmen sa harap ng lahat ng tao. Ang kanyang palad ay mabilis na bumaba patungo sa pisngi ng kanyang hipag. Ngunit bago pa man ito dumapo isang kamay, ang mabilis na humarang. Sinalo ni Michelle ang pulsuhan ni Lourdes, pinipigilan ang sampal sa ere. Ang pagkakahawak ni Michelle ay mahigpit at hindi gumagalaw. Nagulat si Lourdes sa bilis ng reaksyon ni Michelle. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito maialis. Habang nagpupumigla si Lourdes, ang hawak nitong mamahaling kupita na puno ng pulang alak ay nawalan ng balanse. Sa isang mabilis na kilos marahang ngunit may puwersang itinabig ni Michelle ang braso ni Lourdes palayo. Ang resulta ay isang perpektong arko ng pulang alak na lumipad sa hangin. Ang madilim na likido ay hindi tumapon sa sahig. Sa halip ito ay direktang bumagsak at bumasa sa puting-puting bestida ni Lourdes mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan, nag-iiwan ng isang malaki at nakakayang mantsa na parang dugo. Napatigil ang lahat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Lourdes ay napatingin sa kanyang damit, ang kanyang bibig ay nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang kanyang marangyang anyo ay biglang naglaho na palitan ng isang katawa-tawang itsura. Binitiwan ni Michelle ang kamay ni Lourdes. Sa isang malamig na tinig na narinig ng lahat sa paligid, sinabi niya na dapat ay mag-ingat si Lourdes dahil minsan ang sariling dumi na inihahagis sa iba ay bumabalik sa nagtapon. Ang matinding kahihiyan ay bumalot sa buong pagkatao ni Lourdes. Nanginginig siyang napaatras, hindi alam kung paano haharapin ang mga mapanuring mata ng kanyang mga bisita. Samantala, lumakad si Carlo palapit sa mesa kung saan nakaupo si Ginoong de Ocampo. Ang mata ng negosyante ay nakatayo na rin, pinagmamasdan ang lahat ng may pagkunot sa noo. Walang pag-aalinlangan inilapag ni Carlo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa tabi mismo ng kontratang handa ng pirmahan. Tumingin si Carlo ng diretso kay Ginoong de Ocampo. Sa isang boses na malakas, malinaw at umaaling-awngaw sa buong bakuran, ipinahayag niya ang isang katotohanan ng yayanig sa pundasyon ng kasinungalingan ni Tomas. Sinabi niya, Ginoo, bago ninyo pirmahan ang anumang dokumento, mas makabubuting malaman ninyo na ang lupang inyong binibili ay kasalukuyang sangkot sa isang kaso ng pandaraya at panlilinlang. Ang mga salitang binitiwan ni Carlo ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagdiriwang. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong. Ang mukha ni Ginoong de Ocampo ay nagsalubong sa matinding pagkalito at pag-aalala. Agad siyang napatingin kay Tomas na ngayon ay namumutla at nanginginig sa galit. Mabilis na lumapit si Tomas sa mesa, tinutulak ang mga upuang nakaharang sa kanyang daan. Ipinagdiinan niya kay Ginoong de Ocampo na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang pamangkin
na sinisiraan lamang siya nito dahil sa inggit. Ipinilit ni Tomas na malinis at legal ang lahat ng kanyang mga dokumento. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, mabilis na pumasok si Tomas sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang isang luma at naninilaw na sobre. Mula rito, buong pagmamalaki niyang inilabas ang orihinal na Deed of Absolute Sale. Inilatag niya ito sa mesa, itinuturo ang pirma ng kanyang kapatid na si Ricardo. Narito ang katibayan. Ang malakas na sigaw ni Tomas, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Ang sarili niyang pirma ang nagpapatunay na voluntaryo niyang ibinenta sa akin ang bahay na ito. Lumapit si Ricardo sa mesa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang dokumentong sumira sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hinarap niya ang kanyang kapatid, hindi bilang isang nakayukong biktima, kundi bilang isang taong handa ng maningil. Sa isang boses na mahinahon, ngunit puno ng bigat, sinabi ni Ricardo, "Totoo, pirma ko yan. Ngunit pinirmahan ko yan sa pag-aakalang isa lamang itong garantiya para sa utang na ipinangako mong tutulungan akong bayaran. Nilinlang mo ako, Tomas." Tumawa si Tomas. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Sinabi niyang walang maniniwala sa isang matandang nagkakamali na sa pag-iisip. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Tomas sa kanyang panlalait, humakbang si Michelle palapit sa mesa. Dala niya ang folder na inilapag ni Carlo kanina. Kalmado niyang inilabas ang isang dokumento mula rito, ang certified true copy ng medical abstract ni Carmen mula sa ospital. Inilapag niya ito sa tabi ng kontrata ng bentahan. Maaring nalimutan na ng aking biyenan ang ilang detalye, sabi ni Michelle sa isang boses na malinaw at matatag. Ngunit ang mga opisyal na dokumento ay hindi nagsisinungaling. Itinuro ni Michelle ang petsa sa kontrata kung kailan di umano pumirma si Ricardo sa harap ng notaryo. Pagkatapos, itinuro niya ang petsa sa medical abstract ayon sa kontrata. Pagpapatuloy ni Michelle, ang bentahan ay naganap noong 10 ng Marso. Ngunit ayon sa talaan ng ospital, si Nanay Carmen ay na-admit dahil sa malubhang pulmonya noong 5 ng Mayo, halos 2 buwan pagkatapos ng di umano'y bentahan. Paano maibebenta ng aking biyenan ang kanilang bahay para sa pambayad sa ospital kung ang bentahan ay nangyari bago pa man siya magkasakit? Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang lohika sa mga salita ni Michelle ay kasing linaw ng sikat ng araw. Maging si Ginoong De Ocampo ay napaatras ang kanyang mga mata, ay nanlalaki habang pinagkukumpara ang 2 dokumento. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas ang kanilang mga tingin. Kay Tomas ay napalitan na ng hinala at pagdududa. Ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao ay tila nagbigay ng isang hindi inaasahang lakas ng loob sa isang tao sa karamihan. Mula sa likuran, isang nanginginig, ngunit determinadong lalaki ang dahan-dahang lumakad palapit. Ito ay si Attorney Victor. Pilit siyang hinarang ni Tomas, ngunit nakita ni Victor ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga teleponong nakatutok, at ang mga mukha ng mga taong nag-aabang sa katotohanan. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali. Nanginginig ang boses ni Victor nang aminin niya sa harap ng lahat na hindi niya kailanman nakita si Ricardo sa kanyang opisina. Inamin niyang si Tomas lamang ang nagdala ng dokumento na may pirma na at siya ay binayaran ng malaking halaga upang selyuhan ito nang walang anumang tanong. Isinalaysay niya kung paano siya tinakot at binantaan ni Tomas na huwag magsasalita. Ang pag-amin ng abogado ay ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Tomas. Ang mukha ni Ginoong De Ocampo ay naging kasing tigas ng bato. Walang salitang binitawan, kinuha niya ang makapal na kontrata ng bentahan ng lupa sa pagitan nila ni Tomas.
Sa harap ng lahat hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay at pinunit ng buong lakas. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga manloloko, deklara ni Ginoong De Ocampo. Naglakad siya palayo nang walang lingon-likod, kasunod ang kanyang mga tauhan, nag-iwan ng isang malaking gulo sa likuran. Ang pagkawala ng pinakamalaking pag-asa ni Tomas para sa yaman ay tila ang nagsindi sa kanyang tuluyang pagkawala sa sarili. Isang hayop na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa isang marahas na kilos, hinawi niya ang lahat ng nasa ibabaw ng mesa. Ang mga mamahaling plato, baso at pagkain ay nagbagsakan sa sahig, lumilikha ng isang malakas at nakakayanig na lagabog. Mga traidor, mga walang utang na loob. Ang paulit-ulit na sigaw ni Tomas ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Tinulungan ko kayong makatapos, Carlo. At ito ang igaganti ninyo sa akin. Sa puntong yon si Ricardo na ang humakbang. Hinarap niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at huling patak ng pagmamahal. Hindi pera ang hinihingi namin, Tomas, sabi ni Ricardo sa isang boses na basag ngunit matatag. Hindi bahay. Ang hinihingi namin ay hustisya para sa pagtataksil na ginawa mo sa sarili mong dugo. Ikinumpas ni Ricardo ang kanyang kamay. Itinuturo ang lahat ng bisita, ang komunidad at ang nasirang handaan. Tingnan mo ang iyong paligid. Ang lahat ng yaman na ito, itinayo mo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ngayon, ang pundasyong yan ay gumuho na. Hindi na kinaya ni Tomas ang matinding kahihiyan, ang pagkawala ng kanyang negosyo, ang pagtalikod ng kanyang mga kaibigan, at ang paglantad ng kanyang tunay na kulay sa harap ng buong bayan ay isang dagok na hindi niya matanggap. Ang konsepto ng hiya ay isang mabigat na parusa sa kulturang Pilipino, at sa sandaling iyon ang bigat nito ay tuluyan ng dumagan kay Tomas. Napasigaw siya sa huling pagkakataon, isang sigaw ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod, napaluhod sa gitna ng mga basag na pinggan at natapong pagkain. Ang dating hari ng pagdiriwang ay ngayon isang talunang pulubi sa sarili niyang kaharian ng kasinungalingan. Mula sa malayo isang tunog ang nagsimulang marinig, papalakas ng papalakas, ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw na kumikislap ay nagsimulang tumama sa mga pader ng bahay. Si Michelle, matapos makuha ang pag-amin ni Victor, ay palihim na tumawag sa mga awtoridad. Ang dating masayang pagdiriwang ay naging isang eksena ng krimen, kung saan ang hustisya na matagal nang inantay ay sa wakas dumating na. Ang mga araw pagkatapos ng magulong pista ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa bayan ng San Isidro. Ang mga banderitas na dati masayang sumasayaw sa hangin ay isa-isa nang tinanggal, nag-iiwan ng isang payak, ngunit payapang kalangitan. Ang usap-usapan tungkol sa nangyari sa handaan ni Tomas ay unti-unting napalitan ng pang-araw-araw na buhay, ngunit ang alaala ng katotohanang lumabas sa araw na yon ay nanatili sa isipan ng bawat residente. Sa harap ng bahay na naging sentro ng gulo, ang malaki at mapagmataas na tarangkahang bakal ay dahan-dahang binabaklas ng mga trabahador. Ang matigas na semento na pumapalibot dito ay binabasag upang ibalik ang dating simple at bukas na anyo ng bakuran. Ang utos na ito ay hindi nagmula sa korte, kundi mula mismo kay Ricardo. Si Tomas ay nahaharap ngayon sa isang seryosong kasong kriminal para sa pandaraya at pamimeke ng dokumento. Dahil sa testimonya ni Attorney Victor at sa mga ebidensyang iniharap ni na Carlo at Michelle, ang kaso laban sa kanya ay napakatibay. Ang kanyang mga ari-arian ay pansamantalang naka-freeze at ang kanyang pangalan na dati iginagalang dahil sa yaman ay ngayon naging simbolo ng kahihiyan sa buong bayan.
Si Lourdes naman na hindi kinaya ang kahihiyang idinulot ng higis skandalo ay tahimik na nag-impake ng kanyang mga gamit. Isang umaga, walang paalam umalis siya sakay ng isang bus patungo sa Maynila. Iniwan ang asawang nag-iisa sa pagharap sa mga kahihinatnan ng kanilang kasakiman. Ang mga taong dati nakikipagplastikan sa kanya ay ngayon tinatawanan siya sa kanyang likuran. Ang karapatan sa pagmamay-ari ng lupa at bahay ay opisyal nang ibinalik sa pangalan ni Ricardo at Carmen. Isang umaga sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw, ang buong pamilya ay muling tumuntong sa lupang kinagisnan nila, hindi na bilang mga bisita, kundi bilang mga tunay na may-ari. Walang marangyang selebrasyon. Sa halip ang kanilang pagbabalik ay sinimulan sa isang tahimik at makabuluhang gawain. Magkakasama silang naglinis ng bahay. Si Carlo ang nag-alis ng mga agiw sa kisame, habang si Ricardo naman ay maingat na kinukumpuni ang mga sirang bintana. Si Michelle at Carmen ay magkatulong sa pagpupunas ng alikabok sa mga lumang muebles na naimbak sa isang sulok ang mga silya, ang mesang kainan at ang maliit na aparador kung saan nakatago ang mga litrato ng kanilang pamilya. Ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Habang nagwawalis, nakita ni Carlo ang mga guhit sa pader ng kanyang dating kwarto, mga markang ginawa ng kanyang ama upang sukatin ang kanyang taas habang siya'y lumalaki. Napangiti siya. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura ng kahoy at semento. Ito ay isang libro ng kasaysayan ng kanilang buhay. Nang matapos ang paglilinis, lumapit si Ricardo sa maliit na altar na matagal nang hindi natitirikan ng kandila. Kumuha siya ng isang bagong kandila, sinindihan ito, at nag-alay ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat sa mga ninunong nagbabantay sa kanila. Sa pagkakataong yon, lumapit si Carlo mula sa likuran at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa yakap na yon, ipinadama ni Carlo sa kanyang ama na tapos na ang panahon ng pag-iisa at pagbabalikat ng problema. Mula sa araw na yon, anumang pagsubok ang dumating, haharapin nila ito ng magkakasama bilang isang pamilya. Naluha si Ricardo, ngunit ang mga luhang yon ay hindi na dahil sa pighati, kundi sa purong kagalakan at kapayapaan ng loob. Sa labas sa bakuran, lumapit si Carmen sa nag-iisang puno na nakaligtas sa pagbabagong ginawa ni Tomas, ang puno ng kalamansi na itinanim niya noong bata pa si Carlo. Pumitas siya ng ilang hinog na bunga. Ang mga dahon nito ay muling sumisigla na parang isang simbolo ng kanilang muling pagbangon. Pumasok siya sa kusina at di nagtagal ang amoy ng sariwang katas ng kalamansi ay kumalat sa buong kabahayan. Naghanda siya ng isang pitzel ng malamig na juice at inilapag ito sa mesang kainan kung saan sila'y nakaupo. Ang 4 na miyembro ng pamilya ay magkakasamang uminom mula sa iisang pitzel. Ang tunog ng kanilang mga baso na marahang nagkakabanggaan ay ang tanging musikang kailangan nila. Ang tawanan na matagal na nawala sa kanilang tahanan ay muling umalingaw-ngaw sa ilalim ng kanilang bubungan. Mula sa bintana, tanaw nila ang mga kapitbahay na bumabati sa kanila, kumakaway ng may mga ngiti sa labi. Ang hustisya na kanilang nakamit ay hindi lamang nagbalik ng isang pirasong lupa. Ibinalik nito ang dignidad, kapayapaan, at higit sa lahat, ang tunay na kahulugan ng isang tahanan, isang lugar, kung saan ang pagmamahal at katotohanan ang siyang pinakamatibay na pundasyon. Ang araw ay unti-unting lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng isang ginintuang sinag na tila nangangako ng isang mas magandang bukas para sa pamilyang minsan nang sinubok ng kasakiman, ngunit sa huli ay pinagtibay ng pagkakaisa. Napakainit ng sikat ng araw sa bayan ng San Isidro.